paano nga ba ang isang maganda at malaanghel na muka ay naging ganito? Sa video na ito ay sisiwalat ko ang isang pangyayari na kahit ikaw ay hindi mo kakayanin. Tuklasin natin ang nakakapang-init at nakakakilabot na kwento ni Judy Malinowski. Ipinanganak si Judy noong August 26, 1983. Panganay sa pamilya, si Judy ay mula sa isang masayang pamilya at masaya ito sa kanyang kabataan. Mayroon siyang kapatid na lalaki na nagngangalang Patrick at isang kapatid na babae na nagngangalang Danielle na kanyang labis na iniingatan at pinahahalagahan. Si Judy ay napakagandang babae hanggang sa kanyang paglaki at nanalo pa ito ng ilang beauty pageants, kabilang na ang pagiging Miss New Albany at Homecoming Queen nung siya ay nasa high school noong 2001. Matapos magtapos ng high school, ay nagpatuloy naman si Judy sa Ohio State University. Kilala siya bilang magandang babae sa loob o sa labas man. Kilala siya sa kanyang espesyal na kakayahan na mahalin ang lahat ng tao na walang kotisyon at paghuhusga. Ngunit sa pag-ibig, siya ay mapusok. Siya ay isang taong palagi nagpapatawa at nagpaparamdam ng kasiyahan sa mga nakapaligid sa kanya. Kilala siya na palaging iniisip ang iba bago ang kanyang sarili. At siya ay ang liwanag sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sinabi ng ina nito na si Judy ay laging gustong magkaroon ng simple at magandang buhay. Gusto niyang mabuhay sa isang magandang bahay, sa isang normal na lugar, at gusto niyang magkaroon ng 2 anak. At di naglaon ay nagsimula na siyang tuparin ang buhay na lagi niyang pinapangarap. Kasal siya sa isang lalaki na ang pangalan ay Ron at sila ay nagkaroon ng 2 anak na babae. Ito'y sila Kaylin na pinanganak noong March 12, 2004 at si Madison na pinanganak noong September 2007. Siyempre, mahal na mahal ni Judy ang kanyang mga anak. Sila ang laging laman ng kanyang puso. Sinisigurado ni Judy na palaging nararamdaman ng kanyang mga anak ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Ngunit habang buntis si Judy kay Madison, ay nag-iba ang takbo ng buhay nito. Niloko siya ni Ron at di naglaon naghiwalay sila. Doon na nagumpisa ang pagkawasak ni Judy. Nung bata si Judy, na-diagnose siyang may ovarian cancer na matagumpay niyang nalampasan sa unang pagkakataon. Ngunit noong 2006, sa kasamaang palad, bumalik ang cancer. Kaya sinagawa ng mga doktor ang isang procedure na tinatawag na hysterectomy na kung saan hindi na kaya magkaanak muli ni Judy. Ngunit ito ay nagdulot lamang na mas maraming problema. Nagsimulang gumamit si Judy ng pinagbabawal na gamot. Ito ay para malunasan ang lahat ng sakit na dulot ng operasyon. Dahil sa suporta ng kanyang pamilya para alagaan ang kanyang mga anak at gawin ang kanilang makakaya upang tulungan siya makarecover, nagtagumpay siyang bumangon ulit at nagsimulang magkaroon ng napakagandang pagbabago. Nagkaroon siya ng sariling apartment, nakalabas sa rehab, at nakakuha ng pera mula sa disability paycheck na natanggap niya dahil sa kanyang sakit na cancer at iba pang mga issue. Malaking tulong din kay Judy ang pagbayad ng kanyang ina sa kanyang mga bills. Ngunit noong 2014 ay dumating sa buhay ni Judy si Michael Slager. Ito'y sa pamamagitan ng Facebook at mabilis na nagkakilala ang dalawa. Kilala ni Michael si Ron, ang unang asawa ni Judy, at ang kanilang iba pang mga kaibigan. Nakasama na siya sa kanila noon kaya't sila ay magkakilala. Pagkatapos ng ilang taon na hindi nagkikita o nag-uusap, naging malapit ang dalawa sa panahon na iyon. Bumalik si Judy sa kanyang dating gawain, ang gumamit ng droga. Sa kanilang pagkakakilala ni Michael, hindi niya alam na ito'y mayroong mahabang criminal history. May mga nakaraang krimen si Michael para sa pagnanakaw, stalking, pambubugbog, panggagahasa, battery, assault, at pagpapahamak sa mga bata. Hindi alam ni Judy na nagdala siya sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya ng isang mapanganib na lalaki. Ang relasyon nila Michael at Judy ay napaka-toxic. Ang unang insidente na naalam ng pulisya ay noong May 2015. Madalas silang magkaroon ng malalang pag-aaway at kadalasang sumisigaw si Judy. Ito'y lumalaban o umaalis. Karaniwan naman si Michael ang tumatawag ng 911 upang i-report ang kanilang away ni Judy na umabot pa sa higit na 30
Natatto ng pulisya na si Michael ay palaging tumatawag dahil paraan niya ito upang kontrolin si Judy at para takutin ito. Naniniwala sila na ginamit niya ito bilang paraan upang sabihin, ang mga pulis ay nasa aking panig. Alam nilang ikaw ay adik. Magkakaroon ka ng problema kung magpapatuloy tayo sa ganitong away. Samantala, bumalik tayo sa panahon habang sila ay nagdidate. Binibigyan ni Michael si Judy ng mga droga na kanyang ginagamit. Ito ay nangangahulugan na gusto ni Michael na si Judy ay umasa sa droga. Ito'y para manatili si Judy sa kanya dahil siya nga ang nagbibigay ng droga dito. Pinilit ni Michael na gawing adik ulit si Judy para patuloy na bumabalik sa kanya para sa higit pa. Lumala ang sitwasyon sa kanilang relasyon hanggang sa puntong sinubukan ng ina ni Judy na si Bonnie ng ilang beses na kunin si Judy mula sa kanilang relasyon. Ngunit tuwing sinusubukan niya, sinasabi ni Judy na natatakot siya. Natatakot siya sa mangyayari kung iiwan niya si Michael. Sinabi niya na tinatakot siya ni Michael sa ilang pagkakataon kapag sinusubukan niya umalis. Humingi siya ng tulong sa mga pulis. Isang beses na naalala niya ay tumawag siya at humingi ng tulong. Ngunit tila hindi siya pinapansin. Kahit pa sabihin niya na natatakot siya dahil papatayin siya ni Michael. Ang nakuha lang ng pamilya ni Judy mula sa pulisya ay tinuturing lang nila na ito ay isang dating adik na pinasok muli ang mundo ng droga at ito ay kanyang sariling problema na dapat niyang harapin. Iniisip ng pamilya na hindi seryoso ang pulis sa panahon na iyon. Gayunpaman, noong August 2015, nagdesisyon si Judy ng isang magandang bagay para sa kanya ang lumayo sa droga. Nagpasya siya na pumunta ulit sa rehab. Hindi lamang upang maghilo mula sa kanyang pagiging adik, kundi upang lumayo rin kay Michael. Kaya noong August 2, 2015, pumayag si Michael na dalhin siya sa rehab. Ngunit pagdating niya sa pasilidad, naisip ni Judy na hindi siya handa. Pinapayagan siya ng rehab na magdala ng mga sigarilyo at wala siyang dala sa oras na iyon, kaya't gusto niyang pumunta sa isang tindahan at bumili ng sigarilyo para dalhin sa rehab. Ngunit gusto rin niya makipag-usap sa kanyang pamilya bago siya umalis at ipaalam sa kanila ang lahat ng mga pangyayari. Ngunit habang sila ay papunta sa gasolinahan, patuloy silang nag-aaway ni Michael. Kaya't pagdating nila sa gasolinahan para bumili ng sigarilyo, uminit ang ulo nilang dalawa. Pumasok si Michael sa gasolinahan upang bumili habang si Judy naman ay tumakbo sa likod upang magkaroon ng oras para sa kanyang sarili. Ngunit pumunta rin si Michael sa likod at nakita niya doon si Judy. Sa panahong iyon, lumabas si Michael sa truck at mas lumala pa ang kanilang argumento. Ayon sa mga saksi, tinapon ni Judy ang kanyang soda kay Michael. Kaya't bumalik si Michael sa kanyang truck at kumuha ng isang lata ng gasolina at binuhos kay Judy. Pagkatapos ay nakita si Michael na bumalik sa kanyang sasakyan. Iniulat na kumuha siya ng posporo mula sa kanyang sasakyan o kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Bumalik siya sa sasakyan at pagkatapos ay lumapit siya kay Judy. At dito na nga magbabago ang buhay ni Judy. Sinubok siya ni Michael. Ang mga saksi ay nagpanik at tataranta nang tumawag sila ng 911. Nakita nila ang buong pangyayari at nakita na literal na nagstay pa si Michael habang pinagmamasdan ang nasusunog na katawan ni Judy. Nasaksihan ng mga tao ang isang bagay na napakasama. Kailanman ay hindi nila akalaing mangyayari at ito ay hindi ordinaryong insidente. Nang dumating ang mga opisyal at kausapin si Michael, sinubukan niyang sabihin sa kanila na ito'y isang aksidente lamang. Sinabi niyang si Judy ay kumuha ng gas at may konting tumalsik sa kanya at pagkatapos ay siya'y nasunog nang siya'y gumamit ng posporo upang subukang magsindi ng sigarilyo. Ngunit alam ng mga opisyal na hindi ito kapani-paniwala. Ang buong katawan niya ay nasusunog at sa sobrang init ang kanyang damit ay natutunaw. Ito ay napakahirap na tanawin kaya dito binago ni Michael ang kanyang kwento. Inamin niya na sila ay nag-aaway at sinabog ni Judy ang soda sa kanya. Kaya't siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagbuhos kay Judy ng isang lata ng gas. Ngunit sinabi niya na bumaba ang tensyon sa kanilang dalawa kaya't kumuha siya ng sigarilyo at siya'y pumunta upang sindihan ito para kay Judy at doon daw siya nasunog. Ngunit agad na nakuha ng pulisya ang isang video mula sa isang malapit na bangko na malinaw na nagpapakita na si Michael ang nagbuhos ng gas kay Judy at pagkatapos ay pumunta sa kanyang sasakyan at sinindihan si Judy.
Siyempre, nang tanungin ang mga saksi, kinumpirma nila na tila sinadya ang mga pangyayari. Kaya kaagad na dinala si Judy sa ospital, kung saan dahil sa sobrang lala na nangyari ay hindi na siya inaasahang mabubuhay. Inaasahan nilang tatagal lang ito ng ilang oras o ilang araw. Ngunit higit pa doon ang nangyari. Mayroon siyang third at fourth degree burns sa higit na 90% ng kanyang katawan. Sumailalip siya sa higit na 50 na iba't ibang operasyon at mga procedure. At dahil dito nagkaroon siya ng ilang impeksyon na nagsimula ng maraming paglagnat na nagpapahirap sa kanya. Kinailangan niyang dumaan sa skin graft surgeries, reconstruction surgeries, at marami sa mga ito ay nabigo. Nawala ang kanyang mga buhok, ang ilan sa kanyang mga daliri, at nawala rin ang kanyang mga tenga. Siya ay nasa koma sa loob ng mga linggo at sa buong kanyang pagkakasakit. Maraming beses siyang nagkaroon ng komplikasyon na nangangailangan ng mga hakbang para mailigtas ang kanyang buhay. Nakipaglaban siya ng husto kasama ang kanyang mga anak at pamilya. Kahit na nasa koma siya, sinabi ng kanyang pamilya na napagbabangga niya ang kanyang mga ngipin at determinado ito mamuhay upang mailahan ang kanyang kwento. Sa parehong oras, inaresto si Michael at sinakdal para sa aggravated arson at felony assault. Alam niya na kapag nabuhay si Judy, magiging saksi ito sa kanyang paglilitis. At alam niya na kapag nakita ang kalagayan ni Judy at magpahayag ng mga pangyayari, ay magiging dahilan ito para mas lalo pang mahikayat ang hurado na ikulong siya sa loob ng mahabang panahon. Kaya't hindi niya nilabanan ang mga paratang at sa halip ay nagpa siyang humarap sa kanyang hatol. Kaya dito hinatulan siya ng 11 years sa bilangguan. Ito na ang pinakamataas na parusa na maaring ipataw sa ganitong uri ng kaso. Ngunit sa kabila ng lahat, ang 11 years na parusa ay nakakapanlumo. Ito'y para sa pamilya ni Judy. Patuloy na magdudusa si Judy sa matinding sakit. Siya ay permanenteng naapektuhan at hindi na kailanman magiging parehas tulad at dati. Mula sa kanyang higaan sa ospital, nais ni Judy na mabuhay upang maitaguyod ang mga pagbabago na nais siyang makita sa batas. Sa kasamaang palad, habang siya'y patuloy na lumalaban para sa kanyang buhay, ang kanyang kalagayan ay lalo pang lumala. Ngunit na makipag-usap siya sa mga investigador, malinaw na naalala ni Judy ang nangyari at nais niyang ipahayag ang buong katotohanan. Kaya't pagkatapos ng halos 1 taon at kalahati, sinimulan niya ang bawasan ng kanyang mga gamot. Ito'y sa loob ng ilang linggo upang patunayan na siya ay nasa tamang estado ng pag-iisip at para mailahad ang kanyang kwento. Alam niya na may posibilidad na siya ay mamatay nang dahil dito, ngunit nais niya magtestigo laban kay Michael. Mawala man siya ay makukulong ito ng habang buhay. Sa pahayag niya tungkol sa mga pangyayari noong araw na iyon, siya ay nagsalita ng malinaw at may lakas ng loob. Siya ay tinanong ng prosecutor at ng abogado ni Michael. Sa kanyang pagsagot sa araw na iyon, sinabi niya na si Michael ay dinala siya sa rehab center kung saan siya ay dapat mag-check-in, ngunit sila ay nagpasyang hindi pumasok kaagad. Gusto niya nakausapin ang kanyang mga anak at kanyang ina tungkol sa buong pangyayari kaya't sila ay umalis sa rehab at huminto sa isang gasolinahan. Pagdating nila, gusto ni Judy na bumili ng sigarilyo dahil pinahihintulutan siyang dalhin ito sa rehab. Ngunit wala na siyang natira na sigarilyo sa oras na iyon kaya't gusto niyang pumunta sa gasolinahan para bumili ng mas marami. Ngunit sa buong biyahe, nag-aaway ang dalawa kaya't pumasok na lang si Michael sa bilihan ng sigarilyo. Lumabas si Judy ng kotse at muli na namang pumunta sa likod para magkaroon ng space. Ngunit na lumabas si Michael mula sa gasolinahan, syempre nakita niya wala sa truck si Judy kaya pumasok ito sa kanyang truck at pagkatapos ay pumunta sa likod ng gasolinahan upang sutuin si Judy. Doon na nga niya nakita si Judy sa likod. Pagkakita, inutusan na sumakay si Judy sa truck. Lumabas si Michael sa kotse at nag-away ang dalawa. Inamin niya na tinapon niya ang isang baso ng soda kay Michael. Sinabi niya na tinapon niya ang buong baso. Kaya tumakbo si Michael papunta sa kabilang bahagi na truck. Kumuha na malaking lalagyan ng gas at ibinuo sa buong katawan ni Judy. Simula sa kanyang ulo, binuhos niya ito sa kanyang lalamunan at pagkatapos ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Sinabi ni Judy na habang binubuhos ni Michael ang gasolina, tila siya ay isang demonyo. Hindi siya nagbibiro, hindi siya nakikipaglaro, hindi siya sumasagot sa kanyang sigaw o sa kanyang mga sigaw na tulong. Gusto lang niyang gawin ang lahat na kanyang magagawa
Sabi ni Judy, sa loob lamang na maikling panahon, nakita niya ako sa kanyang truck at agad na pinarada ang truck sa isang park. Lumabas at inuutos na sumakay ako sa truck kasama niya. Binasagan niya ako ng lahat ng uri ng pangalan. Nag-aaway kami ng mga 5 hanggang 10 minuto at pagkatapos ay tinapon ko ang baso sa kanya. Dagdag pa, napakatahimik niya at hindi nagre-respond sa aking mga sigaw ng tulong. Hindi niya ako sinasagot kung bakit. Sinabi niya lang, gusto mo bang magtapon ng kung ano sa akin? Gusto mo magtapon ng baso sa akin? Tignan mo kung anong gagawin ko sa'yo. Gag. Naalala ko lang na umiiyak ako at humihingi ng tulong at iniwan niya ako na nag-aapoy. Sabi ni Judy sa uli, dinikit ko ang aking mukha sa damo. Tumingin sa paligid at sa puntong iyon ay hindi ko na makita ang anuman at ang mga boses ay tila mga malalayo. Naisip ko na siguradong mamamatay na ako. Nagdasal ako kay Jesus na sana'y patawarin niya ako sa aking mga kasalanan at pangalagaan ang aking mga anak. Pagkatapos noon nagdilim ang aking paningin at wala na ako maalala, nagising ako na nasa cross-examination. Sa korte, syempre, binanggit ng abogado ni Michael ang paggamit ng droga ni Judy sa nakaraan at tinanong pa na bakit hindi siya tumakbo noong panahon na binuhos ni Michael ang gas sa kanya. Meron siyang 30 seconds para makatakas. Nang lumayo si Michael at kumuha ng posporo bago siya bumalik. Si Judy naman ay tumugon na ang 30 seconds ay mabilis kaysa sa iniisip mo. Sa panahong iyon, sinubukan lang ni Judy na alisin ang gas sa katawan niya. May issue siya sa kanyang sapatos kaya mahirap din siyang bumangon sa panahon na iyon. Habang nilalagyan siya ng gas ni Michael, siya ay natumba o nakahiga at nahirapan siyang bumangon. Hindi siya tumakas dahil gusto niyang hayaan siya ni Michael na bumalik sa truck at sasama siya kung hindi na siya sasaktan pa. At yun na nga ang kwento ng kanilang pag-aaway. Si Judy ay nagbigay ng kanyang salaysay noong January 2017 at sa kasamaang palad, hindi pa lumampas ng 5 buwan. Noong June 27, 2017, si Judy ay bumigay. Siya ay namatay dahil sa kanyang mga sugat at agad na sinampahan ng kasong pagpatay si Michael. Na magbigay siya ng kanyang salaysay, tinanong siya kung ano ang gusto niyang mangyari kay Michael kung sakaling mamatay siya sa kanyang mga sugat. At sinabi niya na gusto niya maparusahan si Michael ng pagpatay at nais niyang harapin ito ang habang buhay ng pagkakabilanggo. Kaya noong July 2018, nagpahayag ng pagkakasala si Michael Slater sa mga paratang ng pagpatay at bilang bahagi ng kasunduan, hinatulan si Michael ng habang buhay ng pagkakabilanggo. Mahirap magpatawad sa ganitong mangyayari, siya ay napakatatag. Sa huli ay pinatawad niya pa rin si Michael. Gusto niya maging mabuting tao ito pagkatapos ng kanyang ginawa. Bago namatay si Judy, sinabi niya sa kanyang mga anak at sa kanyang ina na mahal niya ang mga ito at laging tataan na sila ang mga laman ng kanyang puso. Sa kabila ng lahat, pinagsikapan ng pamilya ni Judy ang mas mahigpit na batas sa Ohio para sa mga pambubugbog na nagiiwan sa biktima ng mga panghabang buhay na sugat or disfigurement. Noong September 7, 2017, ipinatupad ang Judy's Law sa Ohio na nagpapataas ang parusa para sa mga taong nadidisfigure ng ibang tao mula sa isang pag-atake. Si Judy ay isang inspirasyon para sa mas maraming kadahilanan. Siya ay talagang dumanas ng hirap sa kanyang buhay dahil na rin sa cancer at pagka-addict. Gayunpaman, natagpuan pa rin niya ang lakas at kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanyang sarili para sa kanyang mga anak at sa iba pang biktima tulad niya. Ninais pa nga niya ang pinakamabuti kay Michael pagkatapos ng ginawa nito sa kanya. Talaga namang nagpapakita kung anong klaseng tao siya. Ang kaso na ito ay may malungkot na katapusan. Lahat na nangyari ay mahirap masikmura, ngunit kahit papano ay naibsan nang nanatili siyang buhay para sabihin ang kanyang kwento at malaman ng mga tao na ito ay hindi isang aksidente. Sa tingin nyo, naniniwala ba kayo nararapat na patawarin si Michael ni Judy? At naniniwala ba kayong dapat siyang parusahan ng bitay? O sa palagay nyo, sapat na ang habang buhay na pagkakabilanggo para kay Michael? Ipaalam nyo lang sa akin ang inyong mga komento sa comment section sa ibaba. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag mahihiyang mag-comment, like, share, subscribe, and turn on the notification. Tara, magkape ka muna at mag-iingat ka palagi. Ciao!